Welcome to Life Trader. Sa video na ito, sisilipin natin ang aking portfolio this February 2024. At sa video ito, i-share ko kung paano ko chart yung mga stock na hawak ko. Tara! Unahin natin pag-usapan ng aking portfolio this February 2024. Ito na guys, no? Pulang-pula ang port ko ngayon. Honestly, masakit siya, no? Despite na umangat ang PSEI, contrary kasi yung ginagawa ng port ko, pababa siya. Yung mga ganitong scenario is unavoidable. May mga times talaga na ganyan guys, no? Yung malas-malasin ka. Honestly, showing your red port isn't that easy. It takes a lot of courage, no? Yung iba is itinatago nila yung pulang port nila, no? Pero ito kasi yung reality. You can't avoid losing sa trading. For me, yung most important sa trading ay kung paano ka makarecover. Anyways, let's go back to my part. Kung mapapansin nyo, dalawa yung stock na hawak ko ngayon. Dati ay fully allocated ako kay Meg. Pero for now, nasa 48% na lang yung allocation ko. Nagbenta kasi ako ng Meg ko ng 52% or almost half ng shares ko sa kanya. At since nagbenta ko ng shares ko sa Meg, nagtama ako ng damage. So by next week, ipapakita ko yan sa journal ko. Sa ngayon, ang i-share ko muna is itong port ko, no? Ang Meg ko ngayon ay may negative 3% na paper loss or equivalent to negative 2,400. At yung napagbentan ko sa Meg ay pinambili ko ng green. At sa kasamang palad, mas malaki yung paper loss ko sa green. So, frustrating yung mga ganyan, no? Ang green ko ngayon ay may paper loss na negative 6% or equivalent to negative 4,800 pesos. Kaya kung susumahin ang paper loss ko ay negative 7,300. Kaya nahila talaga pababa yung total equity ko. At ang total equity ko sa ngayon ay 128,000 pesos. Pag ganyan, nire-relax ko yung isip ko, no? Para hindi maapektuhan yung trading psychology. Psychology is part of trading. Kaya importante na despite na nagkaroon ako ng loss or namumula ang port ko, I should stay focused. Kaka-start pa lang ng 2024, I have plenty of time para makarecover. And there's no need to rush. Ngayon naman, i-short ko yung mga stock na hawak ko. I'll start with green. It seems like mali ang timing ng entry ko sa green. I must admit na may mga holes pa sa trading system ko na kailangan ko pang ayusin. The reason why I bought green is dahil may lumabas na fractal dito. But then, I realized na napaaga ang bili ko. Maybe it's my mistake na inunahan ko yung indicator ko or hindi sinasilip yung ibang time frame. Ngayon punta tayo sa weekly. Binili ko si green banda dito. NB sa last candle, may downside pa si green. Wala pa akong nakikita na sign of recovery. Actually, mataas yung probability na i-retest ni green itong 0.2050. So, baka i-retest niya yan, no? Or worst case is mabutas pa. Another thing that worries me is itong February candle. So, punta tayo sa monthly again. Makikita kasi dito sa candle, no, na yung February candle, mas mababa yung low niya kaya compare sa January candle. Sign yun kasi ng weakness. Kasi kung malakas talaga si green, hindi na niya babasagin yung low nung January candle. Pero unfortunately, nabasag yung low nung previous candle. Sa ngayon, medyo delikado yung estado nung green ko, no? Sa ngayon siguro, aralin ko muna ulit si green at ayusin yung trade plan. Let's chart Meg naman. So, under consolidation pa rin si Meg. The reason why I sold half of my Meg is dahil mabagal ito.
I anticipated na kung malakas talaga tong MEG, third week ng January ay nire-retest niya na tong resistance sa 2.10 something. But it didn't happen. Kaya binenta ko yung half. Pero hindi ibig sabihin na dahil binenta ko na ay pababa na yung tingin ko or pa-breakdown. Hindi ganun. Binenta ko siya dahil wala siyang momentum as of the moment. In my guess, baka sa July onwards pa yan mag-a-attempt na i-retest yung resistance. That's the reason bakit binenta ko si MEG.